Noon at ngayon, mga aral at alaala ng kabataan. Bawat umaga, bago sumikat ang araw, ang bibig ng aking magulang ang nagsisilbing alarm clock namin. Hindi ito basta tunog ng cellphone o beep ng alarm. Ito ay buhay na patakaran, puno ng pagmamahal at pangaral. Kung may utos na hindi pa natatapos, walang puwang sa kalayaan. Walang paglalaro sa labas hanggat hindi tapos ang gawaing bahay. Noon, tila nakakabahala, nakakapagod, at nakakapanghinang makinig sa paulit-ulit na paalala. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na iyon ay isang paraan upang hubugin ang aming disiplina at pananagutan mula pagkabata. Alam naming dapat kaming makatapos ng lahat ng gawaing bahay. Maglaba, mag-igib ng tubig, magluto, at mag-imbak ng panggatong. Lahat ng ito ay bahagi ng aming araw. Hindi madali noon. Minsan, uulan pa o sobrang init ng araw, kailangan pa rin gawin ang lahat ng ito. Ngunit sa bawat pagkakagawa namin, natutunan naming pahalagahan ang sipag, tiyaga, at sakripisyo. Ang mga simpleng gawaing iyon na noon ay tila pabigat, ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas at determinasyon sa bawat hamon sa buhay. Naalala ko pa noon, kapag nasa labas kami at sumipol na ang nanay ko, ito ay babala. Kailangan naming makauwi agad bago dumating ang pangatlong sipol. Isang simpleng tunog, ngunit puno ng pagmamahal at pangangalaga. Ang bawat sipol ay paalala na may nagmamalasakit sa amin, na may nag-aalala kung kami ligtas at nasa tamang landas. At kapag may bisita ang aming mga magulang, bawal kaming dumaan sa harapan nila. Noon, tila mahigpit, tila hindi patas. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ito ay pagtuturo ng respeto at tamang asal. Na sa bawat kilos at salita natin, mahalaga ang konsiderasyon sa ibang tao. Bawat sagot namin noon ay may kasamang po at opo. Kung hindi, malamang maririnig namin ang babala ng aming magulang at alam namin na hindi iyon biro. Noon, tila nakakatakot, ngunit ngayon, alam ko na natutunan naming magpakita ng respeto hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wastong asal. Walang mauunang kumain hanggat may kulang at bawal magsalita kapag puno ng bibig. Tila maliit na detalye lamang, ngunit sa mga aral na iyon, natutunan naming maging mahinahon, matiisin, at maghintay. Ngunit hindi lang disiplina ang bumuo sa aming kabataan. Puno rin kami ng tawa, laro, at kasiyahan. Tumbang preso, tagu-taguan, shato, julen, tiks, karate base, luksong baka, lahat ito ay bahagi ng aming araw-araw. Sa bawat laro, natutunan naming makipagkaibigan, makipagkumpetensya ng patas, at higit sa lahat, magsaya sa maliit na bagay. Ang bawat tawanan at bawat tagumpay sa laro ay nagturo sa amin ng teamwork, creativity, at resilience. Ang mga alaala ng ligaya at laro ay naging balanse sa mahigpit na aral sa bahay. Ngayon, kapag bumabalik tanaw ako, naiintindihan ko na lahat ng mahigpit na patakaran at utos ng aming magulang ay hindi lamang basta paghihigpit. Ito ay isang paraan ng pagmamahal, isang paraan ng paghubog sa aming pagkatao. Sa bawat sipon, bawat po at opo, bawat laro at bawat gawaing bahay, natutunan naming maging responsable, disiplinado at magalang. Natutunan naming pahalagahan ang bawat maliit na bagay at ang bawat sakripisyo ng aming magulang. Ngunit higit sa lahat, natutunan naming maging matatag. Ang kabataan namin noon ay hindi perpekto, puno ng hirap, puno ng pagsubok, at minsan ay nakakaramdam ng lungkot o pagkabagot. Ngunit sa bawat araw na iyon, may aral na naiwan sa amin na sa bawat pagsubok, may oportunidad para sa paglago. Sa bawat pagkakamali, may natutunan, at sa bawat hirap, may lakas na hinuhubog sa aming pagkatao. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga aral na iyon sa bawat hakbang ng aking buhay. Sa trabaho, sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, at sa aking sariling pamilya,
na ipapakita ko ang respeto, disiplina at pagmamahal na itinuro sa akin noon. Ang kabataan ko ay hindi lamang alaala. Ito ay pundasyon ng aking pagkatao. Isang patunay na kahit sa simpleng araw at simpleng buhay, may napakahalagang aral na maaaring ituro at maipamana. Ang kwento ng kabataan ko ay patunay na kahit mahigpit, kahit puno ng utos at disiplina, ang pagmamahal ng magulang ay laging naroroon. Ang bawat sipol, bawat laro, bawat aral ay nagturo sa akin na maging mabuting tao. Kaya sa bawat hamon ng buhay, kahit gaano man ito kahirap, lagi kong naaalala ang simpleng kabataan na puno ng aral, disiplina at kasiyahan. At doon ako humuhugot ng inspirasyon. Dahil kung kaya ng mga araw na iyon, nahubugin ako, kaya rin ng bawat isa sa atin na maging pinakamahusay sa ating sarili, sa kabila ng hirap at pagsubok.